Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Magpatuloy na tayo. Ang paksa natin ngayong umaga, huwag maging daan para mahulog sa pagkakasala ang isang tao. Okay? So ito ay applicable sa mga gawain natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no? So dito sana tayo ay hindi magiging daan, no, para mahulog yung kapatid natin para siya ay magkasala, no? So, tulad ng sinabi ko, ito ay applicable sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa mataas na antas ng sosyalidad. Okay, ang ating lipunan. Pagpatuloy natin. Sa Luke chapter 17 verse 1. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. So, yung pagkakasala ay hindi maiiwasan yun. Okay? So, yung tao ay hindi niya maiwasan na siya ay mahulog sa isang kasalanan. Ngunit, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kakakikilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Okay? So, anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo rito? Halimbawa, tayo ay yung naging daan para magkasala yung isang tao, no? Halimbawa, may lumapit sa iyo at humingi ng advice. Tapos sasabihin mo sa kanya, ano kaya papakulam mo siya? So, ibig sabihin, yung tao na yon, nung ipinakulam niya yung kung saan siya galit, ikaw yung nag-advise doon. Ibig sabihin, nagkasala siya, ngunit ikaw ang naging daan doon sa kanyang pagkakasala. Okay? Ngayon, kung ang isang social media natin, no, para masaktan mo lang yung isang tao, ay gumamit ka ng social media, ng platform. At sa pamamagitan ng platform na yon, ikaw ay nahulog sa kasalanan. No? Ikaw ay nahulog sa kasalanan. Hindi mo nagawa sana yung kasalanan na yon kung wala yung platform na yon. No? Kaya nga, tayo'y nag-iingat sa bawat binibitawan natin na mga yung mga paratang, no? Yung mga paratang na wala namang pruweba, no? Wala namang katotohanan. So, wag nating gamitin yung tinatawag na social media o freedom of expression. No, dapat tayo ay maging responsible doon sa mga natin, sa mga sinasabi natin, sa mga pinopost natin. Huwag nating gamitin yung freedom of speech na yun ay daan na ikaw naman ay nagkakasala o nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng paggamit o pag-i-enjoy ng freedom of speech. No? No, yun ang bandon. So, itong paksa natin ay malawak. Kaya nga, halimbawa sa isang organization, no? Para
mahulog sa kasalanan, yung isang tao, ginamit niya yung organization para iparating niya lang yung isang tinatawag na salitang hindi naman makatotohanan. So, ibig sabihin, yung organization na yon ay nagamit sa paraan o naging daan para yung isang tao ay makakasala siya. Kasi sa pamamagitan ng organization na yon ay pwedeng magamit ng isang tao para maihayag niya yung mga salitang na hindi naman makatotohanan. So tuwirang ikaw tuloy yung organization na yon ay tuloy na naging daan doon sa pagkahulog ng kasalanan ng isang tao. Kaya mga kapatid, huwag natin gawin yon sa organization natin, sa church natin. Okay? Ngayon, sa Luke chapter 17 verse 2, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingan bato at itapon sa dagat. So you see that? So ang ating Panginoon Jesucristo ay sinasabihan na sana na hindi tayo magiging daan sa pagkakasala ng isang tao, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Okay? So ngayon, pagpatuloy natin sa verse 3. Kung sakasakali, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kaya't mag-ingat kayo. So kailangan maingat tayo, sa ating sarili, sa ating kinaaniban, sa paggamit ng freedom of speech. Kaya tayo ay mag-ingat, kasi ang freedom of speech ay ginagamit na rason upang sa ganon ang isang tao ay makapagsalita o makapagpapahayag sa isang tao o laban sa isang tao na hindi naman makatotohanan. So tuluyan, yung freedom of speech ay naging daan ngayon sa pagkakasala o pagkakahulog ng isang tao na siya'y makakasala. Okay? So kaya tayo ay pinapayuhan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y mag-ingat. Na sana, halimbawa itong church natin ay mag-ingat tayo na itong church natin ay hindi magiging daan o magiging platform para yung isang tao ay makapagpapahayag ng hindi makatotohanan. So tayo tuloy yung naging daan ng pagkahulog ng kasalanan ng isang tao. Ngayon, nasabi ng ating Panginoon Jesucristo, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kaya nga, kailangan, pag alam mo nang nahuhulog sa kasalanan, yung isang tao na kung saan pwedeng madadamay yung isang kinaaniban mo, yung organization mo, ikaw naman na spiritual, pagsabihan mo siya na yan baka tayo, ikaw ay mahuhulog sa kasalanan dyan. Okay? So, halimbawa, yung tao na yon at humingi siya ng tawad sa iyo, di patawarin mo. So, ganyan ang natin ngayon. Sa lipunan natin ngayon, pwede na ikaw na individual ay pwedeng gamitin ng isang tao na magiging platform para siya ay makapanakit sa isang tao o makapagsalita sa isang tao na hindi naman makatotohanan. Pwede rin isang organization na
yun ay magiging daan sa pagkakahulog ng pagkakasala ng isang tao. Kaya tayo ay nag-iingat yan. So, wag natin gamitin yung social media na kung saan ay ang rason natin, ginagamit natin ang social media upang ang rason natin ay dahil sa freedom of speech. So, kailangan mag-ingat tayo doon sa mga binibitawan nating mga salita, no? O mga paratang. Baka naman yun ay hindi makatotohanan. Abay, yung social media na yun, abay, siya ay mananagot din doon sa pagkakahulog ng kasalanan ng isang tao na yun. Amen? Amen. Amen. Okay? So, pagpatuloy natin. Sa ating, ang ating Panginoong Jesucristo, tayo'y pinapayuhan bilang isang iglesia. Sa Matthew chapter 16, verse 18. At sinabi ko sa iyo, ito sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tayo ay iglesia, no? Ang katawan din natin ay iglesia, no? Sapagkat ang katawan ni Kristo is the temple of God. Ang katawan din natin ay templo ng Diyos, no? Templo ng Diyos. Kaya ang katawan natin, yung katawan ni Kristo ay iglesia. Kaya ang katawan natin ay iglesia rin. Kaya nga, pinagsasabihan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi kay Pedro, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Ibig sabihin, yung iglesia natin ay hindi mapapasok ng isang kasinungalingan. Yung iglesia natin ay hindi mapapasok ng isang taong at doon ay magkalat ng kasalanan. So, na hindi pwede na yung isang tao ay mapasok sa atin para mahulog siya ng kasalanan. At yung iglesia natin ay magiging daan para sa ganon siya ay makapagsabi ng salita na hindi naman makatotohanan. Kaya nga tayo yung naging platform at yun ay magiging daan na tayo nga ay dahil sa atin ay pwedeng mahulog ng kasalanan yung isang tao. So yan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo na kaya nga sabi niya, mag-ingat kayo. So yan ang sabi niya sa mga apostol. Sapagkat sa loob ng iglesia natin ay hindi natin pwedeng pabayaan na may makakapasok yung kapangyarihan ng kasalanan sa loob ng iglesia natin. Okay? So doon tayo mag-ingat. Kaya nga, ano ang gagawin natin bilang mga leader? Sa Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubwayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Kapag sa loob ng iglesia natin, nakita na natin na mahuhulog sa kasalanan yung kapatid natin, ay kami mga namumuno ay kailangan ituwid ka kaagad. Itutuwid ka kaagad. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kaya nga, yan ang paalala sa atin ni Apostol Pablo na kung nakikita natin mahuhulog na sa kasalanan, yung isang kapatid natin ay tayong nasa Espiritu ang magtuwid sa kanya.
ituwid natin siya kagad. Kaya nga sabi ni Kristo doon sa kaya nga sabi ni Kristo ngunit ang sabi ni Kristo kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, pagsabihan mo. Kaya alam mo yung isang tao na yun, mahuhulog siya sa kasalanan, pagsabihan mo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, maliwanag na ituwid mo na siya dahil mahuhulog na siya sa kasalanan. So, ganyan ang kaming mga namumuno sa inyo ay dalit-dalit sasabihin namin na kayo'y amin itutuwid kung nakikita namin na kayo'y magkakasala. Okay? Sapagkat kung hindi namin gagawin yon, magiging daan ngayon yung iglesia natin para magkasala yung isang tao na yun. Okay? So, yan. Ngayon, tanong, bakit ang isang tao ay nakakasala ang isang tao sa kapwa niya tao? Okay? Bakit? Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Dahil sa puot ng tao, yun ang naging daan ngayon para siya'y magkasala laban doon sa kapatid niya. Okay. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kaya nga, gusto kong idiin ito, no? Ang napupuot sa kanyang kapatid, sa pamamagitan nun, nakakasala na siya. Ngunit, ang tawag sa kanya ay mamamatay tao. So, ibig sabihin, kapag napupuot ka sa kapatid mo o sa kapwa mo, ikaw yung mamamatay tao. At ikaw ay walang karapatan sa buhay na walang hanggan. Sana nagkakaintindihan tayo rito. Okay? So, isama rin natin. Huwag maging daan para mahulog sa pagkakasala ang isang tao. Huwag nating gawin yung sarili natin na daan ng isang tao para magkasala siya. Huwag nating gamitin yung organization natin na maging daan para magkasala yung isang tao. No? At huwag nating gamitin para maging daan yung social media, no? Yung social media natin para sa ganun gagamitin ng isang tao para makapagpapahayag siya ng isang salita na punong-puno ng kasinungalingan. So, so nagagamit yung social media, no? Na hindi naman makatotohanan yung mga paratang. Ngayon, tayong nasa iglesia, sa Matthew chapter 16 verse 18, ang iglesia ay hindi pwedeng mapasukan ng kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kapag nakita na natin na sa loob ng iglesia natin ay magkakasala na yung isang tao, pagsabihan mo na yon. Okay? At kung siya ay hiling ng kapatawaran sa'yo, di patawarin mo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Ituwid na sa akin bilang namumuno sa inyo,
itutuwid ko na kayo. Kung alam ko, nakikita ko na kayo'y magkakasala. Itutuwid ko kayo. Baka naman magamit pa yung natin, yung pamilya natin, yung iglesia natin. Okay? Sa pagkahulog ng kasalanan ng isang tao. Amen? Amen. So ito, malalim ito, pero yung paksa natin ay pwede nating i-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay. I-apply na sa ating individual na pamumuhay, sa isang organization, sa isang sa social media. Huwag natin gamitin yung freedom of speech na sa pamamagitan nun ay gagamitin mo para ikaw ay magparatang ng isang tao na hindi naman makatotohanan. So, kailangan kaming mga namumuno na espiritual ay kailangan ituwid na namin kayo kapag nakita na namin yon. Amen? Amen. Sana nagkakaunawaan tayo at nagkakaintindihan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.